sabi ni Len Lustre de Bulcos, Doc, yung karne ba ng isda, okay lang ba yun? Kasi syempre pinag-usapan natin, Doc, noong mga nakaraang episode natin, yung swine or yung pork. Tapos ngayon yung red meat, di ba? So ngayon, ang tanong naman nila, kasi hindi pa natin nadidiscuss na, Doc. Hindi ba meron niyo akong na ginawa na pag blender mo yung isda, kumakapit yung sebo sa dingding, para malinis mo yan, kailang gamitan mo ng sabon o mainit na tubig. So, ganun din yung nangyayari sa loob ng blood vessel. Saka hindi lang yun. Pag chinek mo yung bacteria per gram ng isda, nasa 15 million. Na ito palang bacteria ng isda, nabubuhay sa loob ng katawan natin. Parang trichinosis, trichinia. So, hindi rin pala ganun ka-safe yan. Pangalawa, even University of the Philippines, may study sila na wala na raw safe na dagat ngayon. Wala nang dagat na malinis ngayon. Na sila talaga susceptible na ma-absorb nila yung lahat ng chemicals na yung mga lead, metal, mercury, DDT, and so on. Na hindi naman talaga masasabi natin talaga na safe na ngayon. Iba na yung mundo natin ngayon. Totoo, I tell you. Padumi ng padumi. Parumi na ang kapaligiran. Kaya it is really high time or very timely na magkaroon tayo ng ganitong kaalaman tungkol dito. At mataas ang cholesterol din ng isda. Lahat ng mga nagpupunta sa aming tanggapan, hindi talaga nawawala yung high blood pressure nila hanggang kumakain sila ng isda. Okay. Yeah. Ayan. So, Doc, ibig sabihin pala, Doc, kahit yung isda, hindi na rin safe. So, sa atin pong sender ng atin pong question, si Ma'am Len, siguro para ma-safe talaga tayo, ay balik tayo doon sa plant-based diet. Yeah, plant-based. Para talagang yung natural, original na diet na plano ng Panginoon sa atin. Pero syempre, di ba, katulad nga ng sinasabi natin, Doc, sa lahat ng mga episodes natin na hindi po kayo puwersahan na pinapasunod, ito lang po ay information sa bawat isa po sa atin na ito po yung mas makagaganda at pinakamaganda talaga na suitable doon sa katawan natin. Ito, experiment lang, no? Hindi ba sinasabi nila omega-3 or whatsoever? Yung flaxseed, actually, mayaman din yan sa ganung uri ng material. Ang ginagawa ko, siyempre kailangan natin essential fats, di ba? May mga certain case study. For example, maglagay ka ng oil ng flaxseed or extra virgin cold pressed coconut. Lagyan mo ng kayin sa loob. Hayaan mo lang siya. Ihalo mo lang sa sausawan o sa kanin. Sobrang linamnam. Hindi ako nawawalan yan everyday. Yung talong, sa halip na pirituhin mo, ilagay mo sa hilaw na oil. Yung hindi dumaan sa mainit, ha? Maganda, flaxseed o kaya yung extra virgin coconut oil. Brasan mo ng konti yun. Okay. Medyo maanghang ng konti. Hindi ba yan, Dok, kasi yung parang ensalada? alam ba yung kayin? Okay. Ang ganda sa blood pressure niyan. At gumaganda pati yung digestive system mo. Gumaganda yung panunaw mo. Kasi, kumbaga sa makina, para naman umandar yung tinatawag na panunaw mo, kailangan stimulate mo rin yung laway mo. Eh nakita ko, ito palang konting kayin o sili, ang bilis pala magpaandar ng makina. Kaya pag kumain ka, natutunaw ng maganda. Eh siyempre, hindi naman nila alam yun. So ito palang mamantika na natural na ito, wag lang sobrang dami, napakaganda sa mga vegetarian. Gusto ko lang mag-add at maganda dyan. sa brain yung fats. Kailangan ng brain ng fats. Kaya kung vegetarian ka at wala kang isda at karne, I would suggest na kailangan natin ng avocado, yung extra virgin coconut oil na cold press, or flaxseed oil. Okay. Ayan, Doc, gusto ko lang mag-add sa atin pong mga manonood. For sure, gusto rin siguro nilang makisama dito sa ating table ngayon at makipagtalakayan sa atin kung ano ba yung mga do's and don'ts at ano ba yung mga dapat nating kainin talaga para po mapaganda pa yung ating pong kalusugan. Sa ating pong mga manonood, dagdagan ko lang po yung sinabi tungkol doon sa cayenne pepper, no, Doc? Kasi alam niyo po, doon po sa atin pong mga, lalo na yung mga nurses, ito gawain ko talaga to, Doc, kasi long-standing, di ba? Yung talagang oras ng pagtatrabaho talaga sa ospital or kung nagtuturo ka, ganyan, iba talaga yung epekto nito doon sa blood circulation. Yeah. So kung meron po kayong mga varicosities, 'di ba, yung mga inuugat na malalaki, pwede niyo po itong gawing juice, 'di ba? Sobra sa ating pong blood flow. So much for the questions. Later ulit magko-consider tayo ulit ng ating mga sender ng mga questions. So kung meron po kayong questions sa amin dito po ngayong hapong ito, live na live, sasagutin po natin yan dito po sa Hope Channel North Philippines. So Doc, babati lang akong konti kasi ito, Doc, meron tayo ditong... No, ito naman sa natural lang. Wala naman tayong... Yung katas ng ampalaya, isang kutsarang katas. Lagyan mo ng 2 kutsarang talbos ng kamote na katas. Every 2 hours, painumin mo yung dengue. Oh. Napakalaking tulong. Ayan. Tapos bigyan mo ng pure na kalamansi. Kalahating tasa. Kasi kailangan niyan more vitamin C. Yes.
Plus papatayin niya yung virus na yun. So yun lang. Tapos kung pakainin, painumin mo ng mainit-init na tubig. Huwag painumin ng malamig. Tapos steam bath. That's